Sama-sama tayong magiging sarakli. Nagmisulang fireworks ang pag-spark ng linya ng LRT-1 sa bahagi ng Baclaran Station kanina umaga. At dahil sa problema sa kuryente, pansamantalang nilimitahan sa Hilpuyat hanggang Fernando Poe Jr. Station ang operasyon ng tren. Dumating naman ang engineering team ng Light Rail Manila Corporation para ayusin ang anilay electrical problem. Pasado 5 ng hapon na nang magbalik ang operasyon sa lahat ng istasyon. Tatlo ang patay sa salpukan ng multipurpose vehicle o MPV at kotse sa Tagaytay City. Makikita po sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng kotse sa bypass road sa Barangay Zambal hanggang sa masalpok ito ng kasalubong na MPV. Nagpaikot-ikot sa daan ang dalawang sasakyan. Dead on the spot ang tatlong sakay ng kotse kabilang ang isang buntis maging ang driver na nagmagandang loob lang daw na ihatid sa ospital ang kapitbahay na buntis. Sugatan naman ang 5 sakay na MPV na 17 hanggang 19 anyos at mga bagong graduate sa senior high school. Ayon sa pulisya, lasing umano ang 18 anyos na driver ng MPV. Mabilis umano ang takbo ng MPV at lumihis ng linya kaya sumalpok sa kotse. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa driver ng MPV. Patuloy ang investigasyon. 3 buwan lang mula nang sumabit ang isang truck sa Marilao Interchange Bridge sa NLEX, may sumabit na namang truck doon kaninang tanghali at damay po ang isang AUV at isa ang nasawi. Saksi si Jamie Santos. Sa gitna ng matinding traffic sa NLEX Marilao kanina, tumambad sa mga motorista ang AUV na nakatagilid sa gilid ng expressway. Nadamay pala ito matapos tumama ang isang truck sa Marilao Interchange Bridge sa northbound lane. Kita pa sa kalsada ang baka na bumagsak mula sa tulay dahil sa pagtama ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng Marilao Police, sa may Kawayan exit dumaan ang truck para umikot pabalik sa Malabon. Pagdating nito sa Marilao, doon na nga tumama sa tulay. Nakasalukuyang kinukumpuni mula sa pagkakasira sa katulad na aksidente nito lamang Marso. Pagkatama niya, dahil sa impact, nahulog po yung porsyon ng beam na nangyari naman na tumama doon sa nakasunod ng trailer truck. Kaya nawalan ng control ng yung driver dahilan para bumaliktad ito, nagpagulong-gulong sa kalsada. Nasawi ang 54 anyos na pasahero ng AUV. Ginagamot naman sa ospital sa Bukawi ang iba pang pasahero, kabilang ang batang 2 taong gulang. May average vertical clearance ang Marilao Interchange Bridge na 4.5 meters at ang pwede lang dumaan dito ay may taas na 4.27 meters. Malamang lagpas po ito sa 4.27 meters na vertical clearance kaya sumabit po siya sa tulay ng Marilao Bridge. Ayon sa driver ng truck, hindi niya alam na sasabit ang container na kanyang dala sa tulay. Araw-araw naman daw kasi siyang dumaraan doon mula May Kawayan pabalik ng Malabon. Pero nagpalit daw siya ng chassis na ginamit ngayong araw at hindi niya ito nasukat. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yun. Mabito. Hindi niyo po na-check? Tumaas po. Nasa kustodiya na ng Marilao Police ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury at damage to property. Ganoon po yung kagustuhan yun eh. Silente po yun eh. Sinsena po sa pamilya po. Hindi ko sinasadya yun. Ang insidente nagdulot din ng matinding traffic na umabot sa northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may mga driver na nakalulusot sa kabila ng pagbabantay nila sa mga exit sa Karuhatan, Mindanao Avenue at Balintawak. Tulad daw nito na sa May Kawayan dumaan. Titingnan po ulit namin kung paano pa po namin talagang mapainting, maliban na po yung close coordination po namin sa mga nag-business po ng tracking, lalo-lalo pa yung mga matataas, para sana wala na po talagang mangyaring ganito. Naglagay na rin daw sila ng mga metal gantry para kapag tumama rito dapat hindi natutuloy ang mga truck. Pero may mangilan-ngilan daw na sa kabila nito tuloy pa rin sa biyahe.
Titingnan din po namin kung ano pa po yung magiging enhancement dun sa mga metal gantries po natin. Mga bandang alas 9 o alas 10 ng gabi, sisimulan ng NLEX na magsara ng isang lane para maipagpatuloy ang kinukumpuni sa bahagi ng Marilao Bridge, pati na ang nasira dahil sa aksidente ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Posibleng umabot ng 150,000 pesos ang multang ipapataw sa isang motorista dahil sa di otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Mahigit 300 beses kasi siyang dumaan doon sa loob ng ilang buwan. Saksi, si Von Aquino. Sa pulsa camera ng MMDA ang paulit-ulit na pagdaan ng sasakyan na ito sa EDSA busway. Not once, not twice, but 309 times. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan, 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. Ang multang ipapataw sa naturang violator posibleng umabot na umano sa 150,000 pesos. Irereklamo na po namin siya sa LTO for suspension ng lisensya or whatever nitong kung ano pa pong penalty ang pwede pong ipataw sa kanya ng LTO aside from the fines and penalty. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, gabi ginawa ng motorista ang mga paglabag kung kailan madilim at wala ng traffic enforcer. Ipinakita raw ito ng MMDA para bigyang diin ang kahalagahan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP para madisiplina ang mga motorista kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Pinag-aaralan daw ng MMDA na i-endorso sa Metro Manila Council na imbis perang ibayad ng mga NCAP violators bilang multa, ay mag-community service na lang sila. Sinasabi po kasi na negosyo po itong NCAP, hindi po. Ito po ay para disiplinahin ng tao, bantayan ng karsada. Tama-tama po, may mga programa kami regarding paglilinis ng estero at kanal. Para po malabanan ng pagbaha, maalis yung mga basura. Approve naman kaya ito sa mga motorista? Katulong na tayo sa mga bumabang kalsada, nalinis na natin. Hindi pa tayo nagbayad dun sa penalty ng NCAP. Oo naman po, kaysa magbayad ng ganong kalaki kasi sa kinikita po namin sa minimum, kapos pa po yung sa mga bayarin. Magbayad na lang po. Bakit po? Para mas mabilis po yung proseso. Okay din naman po kung para po sa para po yung iba na unari walang dala pambayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Malabong buhay pa ang mga nawawalang sabongero. Yan po ang isiniwalat ni alias Totoy na isa po sa mga akusado pero nais tumayong testigo para sa ilang kaso. Gusto makausap ng Justice Department si alias Totoy na nakausap na rin ang ilang kaanak ng mga nawawala sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumangi. Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy. Ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabongero, kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po ako may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto man lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko!
Ang sagot ni alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Patay ang babaeng rider matapos pumailalim ang kanilang motorsiklo sa container truck sa McKinley Road sa C5 Taguig. Sugatan naman ang angkas niya pati na ang isa pang rider na pumailalim din sa truck. Nawalan umano ng preno ang truck nang madisgrasya. Arestado naman ang driver ng truck. Aminado ang DepEd na may learning crisis ngayon sa Pilipinas. Sa gitna po yan ang patuloy na kakulangan sa mga classroom at kahinaan ng maraming bata sa pagbasa. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang nasunog na San Francisco High School sa Quezon City, 1980s pa raw itinayo at may mga problema na sa linya ng kuryente. Yan ang nakikitang posibleng sanhi ng sunog ng Bureau of Fire Protection. Kaya utos si Pangulong Bongbong Marcos na nag-inspeksyon doon kanina. Suriin ang electrical system ng paaralan. Pinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, na yung iba aircon. We have to look at the other schools also. Natiyakin na at the very least, may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical systems. We opted to revert to double shift para po ma-accommodate po yung mga bata na nawalan po ng classroom dito po sa old building. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, plano magtayo ng bagong gusali na posibleng matapos sa loob ng 1 taon. Nagpaliwanag din si Angara kung din ang problema sa classroom ng paaralan sa Naik, Cavite, kung saan magta-3,000 enrollees pero 6 lang ang classroom. Yung eskwelahan namin doon, parang ang datos doon 900% ang increase sa enrollment. So hindi nakakahabol po yung construction. Relocation area anya ang Naik, kaya ganoon na lamang ang bilis sa pagdami ng mga nag-e-enroll. Hindi rin anya basta-basta makapagtayo ng mga school building dahil walang espasyong pagtatayuan. Sa pag-aaral ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 at ng Philippine Institute for Development Studies, lumabas sa problema rin ng espasyo sa urban areas para sa ibang bahagi ng Calabarzon, gayon din sa Metro Manila, Soc-Sargen at BARM. Hindi lang yan ang problemang sumalubong sa sektor ng edukasyon sa muling pagsisimula ng klase. Sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, 38 estudyante ang mahina
sa pagbabasa. Kaya tinututukan ng mga bata sa after-school tutorial. Ang sinisisi ng marami, ang pag-lockdown ng COVID-19 pandemic dahil matagal na hindi na ibalik ang face-to-face classes. Pero sabi ng United Nations Children's Fund o UNICEF, bago pa ang mga lockdown ay may learning crisis sa bansa. Sa pag-aaral nga nito noong 2019, lumabas sa 9 sa 10 Pilipinong nasa grade 5, hindi kaya magbasa na angkop sa kanilang grade level. 83% o mahigit 8 naman sa 10 ang hirap sa basic mathematics. Pinakamalala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at lumala pa yan noong pandemya. Hindi na yan itinanggi ng Department of Education. 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo? Dismayado rin ang Pangulo sa senior high school curriculum. It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala naman naging advantage, hindi rin nakukuha sa trabaho. Sa isang pahayag, dati nang inamin ni Angara na hindi maayos ang implementasyon ng senior high. Pero nasa kamay na ng Kongreso ang desisyon kung ipagpapatuloy pa ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa loob ng simbahan sa Cagayan de Oro City. At ayon po sa ilang saksi, nakalagay ang lalaking sanggol sa isang eco bag at iniwan malapit sa tabernacle. Ayon sa parish secretary, 2 babae ang nahagip ng CCTV malapit kung saan natagpuan ang sanggol. Nasa mabuting lagay ang sanggol na nasa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office. Sa gitna ng paglaganap ng mga gawa ng Artificial Intelligence o AI na mahirap na pong tukuyin, nagbabala ang DICT na maaaring panagutin ang mga umaabuso sa teknolohiya para makapanloko. Mungkahi rin ang ahensya, lagyan po ng disclaimer ang mga content na gawa ng AI. Saksi, si Oscar Oida. Sa ganda ng kalidad na pagkakamala ng totoo ang mga videong gawa ng Artificial Intelligence o AI kung hindi susuriing mabuti. At pangamba ng ilang eksperto, baka dumating ang panahon kahit anong suri, hindi na malalaman kung alin ang gawang AI sa hindi. Kaya may mungkahi ang bagong panumpang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. What I'm advocating for is the correct use of these videos and these platforms. Huwag natin sisihin na technology. Andyan yan para pagandahin yung buhay natin. Pangihimok niya, lagyan na ng disclaimer o pasabi ang post o content na likha gamit ang Artificial Intelligence. Sa FB, pwede nang i-on ang AI label para dyan, pero hindi pa rin ginagawa ng marami. Pwede rin mag-react ang mga user para mag-tag ng comment sa mga post. Makikita nyo ngayon may banner na eh. Pag may flinag na tayo na AI generated, naka-banner na yan. This video is AI generated. Or pag halimbawa, ano na siya, na verify na siya na deepfake, naka-hide na siya. Tapos, if you want to see the video for reference purposes, at least alam mo na na-flag na siya as deepfake. Ano't ano man, tututukan anya ng CICC ang pagsugpo sa pang-aabuso online, kabilang ang fake news, mga panloloko at mga trolls. May mga paraan na rin sila para mag-detect ng mga gawang AI at deepfake. Yung galaw ng bibig, yung pixelation, yung difference ng shading. Pero more advanced technology, more definitive. Kasi ang goal talaga namin may mapanagot eh. So kailangan yung ebidensya na pinoprocess namin would lead to prosecution. So mas advanced, so mas detailed yung pag-analysis namin at pagre-report namin when it comes to deepfakes. Ang DepEd naman, gusto ring palakasin ang critical thinking skills ng mga estudyante, bagay na itinuturo na sa ibang bansa. Kailangan maging mapanuri at yun ay gusto namin ituro rin sa eskwelahan. Tinatrabaho na anya ng DepEd ang pagtatatag ng isang AI Research Center na tutulong sa mga mag-aaral na makasabay sa mabilis na pagbabago ng digital landscape. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Hindi po ang korte kundi ang defense team ni Vice President Sara Duterte ang totoong kalaban ng House Prosecution Panel. Ayon po yan sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Tugon naman ng tagapagsalita ng prosekusyon,
Hindi nila inaaway ang impeachment court at nananawagan lang silang sundin ang konstitusyon. Saksi, si Mav Gonzalez. Isang linggo na matapos ipag-utos ng impeachment court sa Kamara ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Buwelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi nga po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon. At sana raw, huwag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Giit naman ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi sila nakikipag-away, kundi nananawagan lang sa impeachment court na kumilos base sa konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin naaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Wala pa raw desisyon ang prosecution panel kung kailan ipapadala ang kanilang sagot sa impeachment court. May hihingin pa raw silang klarifikasyon mula sa korte. We want a clear understanding of what they really want. Kasi yung kanilang order of returning it is so irregular. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, wala sa rules ng impeachment court na dapat hingan ng sertipikasyon ng Kamara. Wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung House to the effect na nasunod yung 1 year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association o PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. Lahat tayo ay napapagalan sa pag-usad ng impeachment complaint dyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Naniniwala raw si Puno na walang dapat kwestiyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress tungo sa 20th Congress. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas. Klarong-klaro naman doon na yung impeachment court is a continuing body. Yung papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Di na ito dapat maging issue. Tama ho ba? Opo, kung susundin nila yung case law dyan, yung jurisprudence, yung practices, hindi na dapat pag-usapan yan. Sa Lunes ang palugit kay Vice President Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Makapal na usok ang bumungad sa mga residente kasunod ng pagputok ng bulkan na Mount Lewotobi, Laki-Laki sa Indonesia. Ang mga kalsada at bubong ng mga bahay malapit sa bulkan na balot ng makapal na abo.
Itinaas na ng mga otoridad sa most dangerous ang alert level ng bulkan dahil sa banta ng pagdaloy ng lava kung sakaling umulan ng malakas. Nagpatupad na ng pulisahang paglikas sa mga residente ng 2 nayon sa paligid ng bulkan. Dahil dito, isinara muna ang isang paliparan sa probinsya ng East Nusa Tenggara. Kinansela o naantala naman ang paglipad ng mga eroplano sa Bali. Simula po June 28, sabay-sabay tayo na manood ng tagisan sa dance floor sa Stars on the Floor. Unang pagkakataon ito na magiging hurado si Marian. Paano kaya siya napao sa proyekto? Bilang dance ito at hili kong magsayaw at hindi na malingid sa kaalaman nila na love ko ang dancing talaga. Nag-yes ako dito. Dagdag ni Marian, oportunidad ito para makasayaw siya on stage at hindi lang sa TikTok. Makakasama ni Marian bilang miyembro ng Dance Authority panel sina Pokwang at Coach J. Pagbabalik hosting din ito ni Alden Richards. Paglihis sa kabilang linya ng siklistang yan, makikita ang paparating na wing van. Hindi naman bumangga rito ang biker dahil nakapalik agad siya sa kanyang linya. Ang video ng delikadong stunt na yan kumalat sa social media. Kasama ang kanyang pamilya, humarap ang biker sa alkalde ng Lapu-Lapu City. Iginiit ni Mayor Junard Ahong Chan na sa ginawa ng siklista, hindi lang sarili ang inilagay sa panganib kundi maging ang iba pang motorista. Pinagsisisihan na raw ito ng siklista at humingi siya ng pasensya sa ginawa. Mula po sa brilyante ng tubig, apoy, lupa at hangin na natuklasan natin sa Encantadia Chronicles Sangre, may mahiwaga pang bagay na natuklasan si Michelle D na gumaganap bilang si Cassandra. Sa kanyang post sa X, tila nagbiro si MMD sa kanyang natuklasan, ang electric fan. Kaya raw kasi nitong palamigin ang umiinit na ulo kahit walang brilyante. May post din si Rian Ramos bilang si Mitena kung saan castle mates daw sila ni Cassandra. At sa pagpapatuloy ng kwento ngayong gabi, unti-unti na rin nating nasisilayan ang kwento ng buhay ni Mitena, pati ang rason ng galit niya sa Encantadia. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.